Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, saan man kayong dako ng mundo naroroon. Isang mainit na pagbati mula rito sa inyong lingkod at syempre, isang mega low shout-out muna sa ating mga silent viewers, solid supporters at sa lahat ng laging nakaabang sa mga kaganapan sa mundo ng Kalingap at Etsy. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo habang pinapakinggan ninyo ang ating bagong kwento ngayong araw. Ngayong gabi, may panibago na naman tayong pag-uusapan. Isang usaping hindi lamang basta chismis, kundi nagiging malaking palaisipan na sa maraming taga-suporta. Ang suyugan ng Etsy. Ang posibleng pagko-convert ni Beyonce sa INC. At ang tila pagkadismaya ni Papa Eds matapos umanong alanganin ang magulang ni Beyonce sa napipintong plano nilang dalawa. Pero bago po natin himay-himayin ang lahat ng yan, kung bago ka pa lang dito sa aking munting YouTube channel, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat bagong upload. At paalala rin po, bago magbigay ng komento o opinyon, tapusin muna natin ang video para akma ang ating magiging reaksyon. Ang issue? Papayag ba ang magulang ni Beyonce? Balik tayo sa usapan. Ayon sa mga kumakalat na balita, tila may kuunting tampo at pagkadismaya si Papa Eds nang lumabas ang balitang hindi raw gaanon kasigurado ang magulang ni Beyonce sa isyong pagpapakonvert ng dalaga sa Iglesia ni Cristo. Sinasabi pa nga ng ilan na balak daw nilang magpakasal doon, kaya naman maraming tanong ang biglang sumulpot. Bakit tila alanganin ang magulang ni Beyonce? Ano nga ba ang tunay na dahilan? Handa na ba talaga si Beyonce na magpa-convert? At si Papa Eds, gaano katotoo ang sinasabing hangad niyang ihatid si Beyonce sa INC? Ang tunay na dahilan. Ayon sa malapit sa pamilya, simple lang ang salita ng magulang ni Beyonce. Napakabata pa niya. Nag-aaral pa siya. At kung tutuusin, tama nga naman, mahalaga sa kanila ang makapagtapos ang anak, magkaroon ng diploma at maabot ang pangarap bago ang anumang malaking hakbang sa buhay, religion man ito o pag-aasawa. Kaya kung ang usapan ay religion, hindi iyon ang pinakamabigat na dahilan. Mas nangingibabaw ang pagiging magulang, ang pag-aalala, ang pangarap para sa anak, at ang pagnanais na makita si Beyonce na natatapos ang kanyang pag-aaral bago pumasok sa seryosong relasyon o desisyon. Ang panig ni Papa Eds at Beyonce. Pero sa kabilang banda, makikita rin natin ang determinasyon ni Papa Eds. Hindi mo maikakaila na may pangarap siya, hindi lang para sa sarili, kundi pati para sa future nila ni Beyonce. Paulit-ulit niya itong nababanggit. Pangarap ko talaga to, maglalakad kasama ka habang tumatanda. May bigat, may lalim, may sinseridad. Kaya naman maraming supporters ang kinikilig, natutuwa at naghihintay sa maaaring maging dulo ng kanilang love story. Sabi nga ng ilan, kahit sa off-cam moments, dama mo ang lambing at sweetness ng dalawa. Kaya kahit may nagsasabing scripted, mas marami pa rin ang naniniwala na ang Etsy ay hindi basta-bastang love team. May authenticity, may connection, may kilig na hindi pilit. Kaya kahit nalilito ang ilan kung scripted ba o hindi, patuloy pa rin ang suporta, patuloy ang asa na baka sakali, sa huli, ay sila na. Si Beyonce, ang dalagang may pusong matulungin. Habang abala ang mga tao sa usapang pag-ibig, pagko-convert at pagpapakasal, heto naman si Beyonce, tahimik pero tuloy sa pagtulong. Kapag hindi nag-aaral, sumasama sa feeding program ng Etsy. Makikita mo pa rin sa kanya ang kababaang loob, walang pagmamataas, walang arte, puro puso. Ganun siya noon, ganun pa rin siya ngayon. At marahil, ito ang dahilan kung bakit minahal siya ng maraming taga-suporta. Hindi dahil sa ganda o sa love team, kundi dahil sa kabutihang ipinapakita niya sa bawat taong nasasalubong nila sa kanilang misyon.
Pagtatapos. Sa huli, ang tanong, papayag ba ang magulang ni Beyonce? Magpapakonvert ba siya? Magpapakasal ba sila sa INC tulad ng usap-usapan? Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan, pero isa lang ang kliyaro, nagmamahala ng dalawa at hinihintay nila ang tamang panahon. Habang tayo naman, mga kalingap, ay patuloy lang na sumuporta, manood at magdasal na sana kung anuman ang plano ng Diyos kina Beyonce at Etsy ay iyon ang maganap sa tamang oras. Sa sarili, kundi pati para sa future nila ni Beyonce. Paulit-ulit niya itong nababanggit. Pangarap ko talaga to, maglalakad kasama ka habang tumatanda. May bigat, may lalim, may sinseridad. Kaya naman maraming supporters ang kinikilig, natutuwa at naghihintay sa maaaring maging dulo ng kanilang love story. Sabi nga ng ilan, kahit sa off-cam moments, dama mo ang lambing at sweetness ng dalawa. Kaya kahit may nagsasabing scripted, mas marami pa rin ang naniniwala na ang Etsy ay hindi basta-bastang love team. May authenticity, may connection, may kilig na hindi pilit. Kaya kahit nalilito ang ilan kung scripted ba o hindi, patuloy pa rin ang suporta, patuloy ang asa na baka sakali, sa huli, ay sila na. Si Beyonce, ang dalagang may pusong matulungin. Habang abala ang mga tao sa usapang pag-ibig, pagko-convert at pagpapakasal, heto naman si Beyonce, tahimik pero tuloy sa pagtulong. Kapag hindi nag-aaral, sumasama sa feeding program ng Etsy. Makikita mo pa rin sa kanya ang kababaang loob, walang pagmamataas, walang arte, puro puso. Ganun siya noon, ganun pa rin siya ngayon. At marahil, ito ang dahilan kung bakit minahal siya ng maraming taga-suporta. Hindi dahil sa ganda o sa love team, kundi dahil sa kabutihang ipinapakita niya sa bawat taong nasasalubong nila sa kanilang misyon. Pagtatapos. Sa huli, ang tanong, papayag ba ang magulang ni Beyonce? Magpapakonvert ba siya? Magpapakasal ba sila sa INC tulad ng usap-usapan? Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan, pero isa lang ang kliyaro, nagmamahala ng dalawa at hinihintay nila ang tamang panahon. Habang tayo naman, mga kalingap, ay patuloy lang na sumuporta, manood at magdasal na sana kung anuman ang plano ng Diyos kina Beyonce at Etsy ay iyon ang maganap sa tamang oras.